Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin the power of consequences mga pare. Okay, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so yung mga perfumes natin mga pare, wala pang stock ngayon pero lagi tayong magkaka-stock bro, hintay-hintay lang I-announce ko na lang sa mga social media natin pare pag may stock na. Alright, maraming salamat. So itong nag-chat sa atin bro, isang tropa natin sa Facebook. So kung may mga issue kayo pare na gusto nyo mag-react, go ahead, chat nyo lang ako agad sa Facebook pare. Binabasa natin yan. Okay? Boss Josh, magandang umaga. Gusto ko lang marinig kung anong payo mo at maibibigay mo sa naging sitwasyon ko ngayon. May ako, more than a year kami. Pinatira ko siya sa bahay ko, but before that, sinala ko muna at lahat ng nababanggit kong ayaw ko sa isang babae ay inayos niya lahat without telling her na baguhin mo to, etc. Then inayos niya lahat. Okay, meaning inayos ng babae yung ugali niya. Kaya laging nagpapasalamat sa akin na inayos ko daw ang buhay niya. Most of the time pare nga, dahil ang babae gising, iba yung mundo, iba yung mga experiences nila sa buhay, tayo kasi mas gising tayo sa realidad, mas alam natin yung danger ng mundo, Alam natin yung hardship ng mundo. Kaya para sa akin talaga, lalaki ang dapat maging leader sa isang relasyon. Okay? Because if lalaking gising sa katotohanan yung leader ng relasyon, yung mga galaw ninyo practical, iwas gulo. So ayan, dahil pina-experience mo sa babae, yung practicality, yung ayos, yung order, talagang ipapasalamat sa iyan, bro. Hanggang sa pinatira ko na nga. Okay? Maayos siya sa bahay, malinis, napaka-submissive, feel ko pagka-nurture niya, and wala naman akong masabi. Okay, good. So, again, mag-automatic yung babae magsasubmit sa'yo pag nakitaan ka ng leadership at pagiging provider at most importantly, pagiging malakas mo bilang lalaki. At yung pagiging malakas mo bilang lalaki, kahit hindi ka naman malakas physically, pero your decision making, yung resources mo, kahit yun pa lang muna, magsasabit sa'yo yung babae. Okay? So, automatic yan bro. Automatic yan. Hanggang sa nagsabi siya sa akin na may tumatawag daw sa kanya na unknown number. Which, yun ang nagugustuhan ko. Lahat ng umiepal sa kanya, tinitimbre niya sa akin. Lahat. Pero di ko pinapansin yung unknown number dahil confident ako sa value na meron ako. Okay, good. Isa yun sa mga purpose ko bakit sinasabi ko sa inyo, ayusin niyo yung foundation ninyo para pag mga ganitong klaseng uga, hindi ka basta-basta mauuga. Matibay foundation mo pare. Kahit anong bagyo yan, kahit anong dyan, tatayo ka. Now, hindi ko ini-expect na ang sinasabi niyang unknown number is ex niya. Okay? Nalaman ko dahil naramdaman ko agad at pinabuksan ko CP niya at nakita ko na may 4 out calls sa call log niya na di tataas ng 10 minutes. And nangyari lang yan in 4 hours time. At magkasama pa kami dahil may gathering kami that time, kaya ganun na lang kalakas yung pakiramdam ko dahil lumidistansya siya. Okay, so 4 out calls. So, ibig sabihin, tumatawag na yung babae palabas. Okay, sino yung tinatawagan niya? Baka yung unknown number, di ba? Inamin niya nga at nagsorry, and sobrang hagulgol siya sa iyak. Nag-hold ako ng emotions pero bumigat ang boses ko at patanong sa kanya bakit di niya sinabi that time na nalaman niya na ngang ex niya yun. Okay, so yung unknown number pala tumatawag is ex ng babae na taga-probinsya. Sagot niya, sasabihin naman daw niya, sana, kaso naunahan ko daw. Ang point ko naman, sa 4 na oras na may naganap na calls at siya pa talaga tumawag, bakit di niya man lang nasabi sa akin agad? At sinabi niyang nagkamustahan lang daw sila sa buhay-buhay at masaya na daw siya sa akin. Pero may doubts ako gawa ng multiple calls niya. Yes, ibig sabihin pare, hindi nagmamatch yung sinasabi ng babae. Diba? Kontento ka, bakit kailangan mo pang tumawag dun sa ex mo? Knowing bro, tatandaan ninyo, pag ang babae sobrang down na down sa inyo, nire-respeto kayo niyan. Yung mga ex niyan bro,
Okay? Nakakadiri na dapat sa mga mata nila yan. 'Di ba? Knowing na, itong lalaki na to binigay lahat, no? Nasa bahay niya ako, 'di ba? Alagang-alaga ako. Yung mga ex ko binabuy ako eh. So ayoko na noon, kadiri, dapat ganun na yung mindset ng mga yan, bro. Pero the fact na tumawag pa siya, nagkamustahan pa sila, para sa akin, red flag to pare, no? Red flag to, and naintindihan ko bakit may doubts ka. Alam ko naman, Boss Josh, kung ano bibring to the table ko, plus hatid sundo ko siya sa trabaho pa, Makati, and pinapagamit ko din yung sasakyan ko sa kanya minsan. Dito bro, medyo wag muna bro. Okay? Wag muna. Kotse mo yan. Okay? Pag-aari mo yan. Lalo pa, ginagawa niya to. Tumatawag sa ex niya, baka gamitin niya pa pang date nila yung sasakyan bro. So, pag nabangga mo pa yan, pag nabangga niya yan, ikaw ang cargo dyan. No? So, medyo limitehan mo pare yung pagpapahiram ng sasakyan sa kanya bro. Kasi, again, trabaho natin maging komportable yung babae. Okay? So, hatid sundo, okay, good. Pero yung papagamit mo pa yung sasakyan mo, ano na siya delikado na yun bro. Delikado na yun sa part mo. Okay? Again, trabaho mong maging komportable. Kaya nga hatid sundo. Okay na yung hatid sundo. Wag lang masyadong sumobra bro kasi baka malugi ka naman Brad. No? Kasi sasakyan pwedeng makuha yan eh. Pwedeng gamitin sa ibang bagay yan eh. Diba? Subuti nang ikaw may gamit. At least alam mong safe. Diba? Komportable buhay niya sa akin. Sobrang natapakan lang yung ego ko this time. At alam niya na pag ako na-disrespect niya, ibabalik ko siya sa kangkungan. Yun ang kailangan mong gawin, pare. Okay? The fact na binasag niya yung kumbaga yung boundaries mo, respeto nawala, bigyan nyo kagad ng consequences. Ako sa akin, pare, kahit mag-sorry siya, no? Binigay ko sa'yo lahat, di naman ako nagkulang. Kahit mag-sorry siya, ibabalik ko to sa kanila. Hihintayin kong gumawa ka ng paraan. Kailangan maramdaman mong hindi pwede sa akin tong ganito eh. And I urge you guys, no, na gawin din yun. Okay? Lalong-lalo na hindi ka naman nagkulang bilang lalaki. Binigay mo naman lahat. Okay? Tapos gaganunin ka pa. Kailangan ipakita nyo yung power nyo, bro eh. Hindi pwede kasing tatanggapin nyo lang to because pag nagalit ka lang yan, again, ang message na ipinaparating mo sa kanila gagalit lang yan. Emotion lang yan. Mawawala lang din yan. Hindi. Pauwiin nyo dun sa kanila. Makipag-break ka, bro. Okay? Makipag-break ka. Kasi hindi pwede ganyan eh. Almost 3 years nyo na akong tagapakinig ni Sadaw, Boss Josh. At alam ko na din yung isa sa mga ipapayo mo na exit agad or black magic ni Soy ang i-apply. Di ba? Alam niya na, bro. Alam niya na yung isasuggest ko, pare. Di ba? Exit ka agad. Bigay nyo agad dun. Balik nyo agad sa mga magulang yan, Brad. Lalong-lalo na ikaw naman yan. No? Meron ka sarili mong lugar. Okay? Pag wala ka sa sarili mong lugar, ikaw ang umalis. Ganun lang yun kadali, Brad. Again, kayo ang magtuturo sa mga babae ninyo ng realidad. At isa sa mga realidad na pwede nyong ituro sa kanila, merong consequences sa buhay. Nagloko ka, ito ang consequences. Umalis ka. O ako ang aalis. Bilang kayo na yung ka-relationship niya, wala na doon sa poder ng magulang nila. Ikaw ngayon, pare, ang tatay yung disiplinarya ng mga babae ninyo, bro. Sinabi ko rin sa kanya, sa mga oras na yun na pinatawad ko na siya agad, pero wala na siya sa puso. Pero Boss Josh, naawa lang din ako dahil alam kong umiikot lang din ang mundo niya sa akin sa loob ng mahigit na 1 taon. Wala siyang matutuluyan and mapagmahal siya sa family ko. Sobrang nagmamakaawa siya, ayusin daw namin at mapagpapalit na daw siya ng number. Confused din ako at that moment, Boss Josh. Sinabihan ko na titignan ko if kaya ko pa ayusin dahil alam ko magiging epekto pag inayos pa namin. Una, yung peace of mind. Yes. Di ba? Pag nagloko na yung babae, ang tatakbo na sa isip nyo niyan, bro, is yung sira na, may trust issues na, bro. Okay? Sira na yon. So, the reason why, bakit kailangan ninyong bigyan ng consequences tong babae makipag-break
o ibalik sa kanila or umalis, para matest din yung babae kung talagang willing kang mag-commit ulit sa akin. Kailangan gumawa siya ng paraan para hindi pwedeng sorry lang eh. Di ba? Pag pinauwi mo siya, kailangan makita mo na, teka, mag-chat siya sa'yo, kailan ba ako pwede bumalik dyan? No, kailangan magmakaawa talaga bro kasi may ginawang kasalanan eh. Kailangan makita nyo pare, kailangan matest ninyo talaga. Huwag kayo magpadala sa emotion ninyo, huwag kayo maawa. Dahil pag naawa kayo bro, okay, wala kayong binigay na consequences. So again, ginagawa nyong spoiled yung mga babae ninyo. Kailangan maramdaman nila na paano ang senaryo na wala ka. Paano yung senaryo na wala yung comfort na ipinoprovide mo. Para ma-realize nila, para ma-appreciate nila yun. Diba? Gusto tawagan mo yung ex mo, sige doon ka. O tignan natin yung buhay mo doon sa ex mo. Dito, komportable ka rito. Sige, doon ka. O, di ba? Hindi kasi nila ma-appreciate, pare, yung kaya mong i-offer pag hindi mo binibreak yung connection eh. Okay? Makikita lang nila yung pinoprovide mo as ano mo lang yan, responsibilidad mo yan sa akin eh. Kailangan mong gawin yan. O. Hindi nila makikita yun as privilege nila eh. So again, responsibilidad natin sa kanila yon. Pero ang nakikita lang nila responsibilidad mo. Hindi nila nakikita yung responsibilidad nila bilang babae na i-appreciate yung ibinibigay ng lalaki. At yun ang dapat nyong gawin. At yun ang nabibigay ng consequences. Kaya makipag-break ka dyan. Di ako nakafollow dito sa FB mo, Boss Josh, dahil ayoko malaman na tagapakinig mo ako. More on TikTok and YouTube ako. Okay lang? Importante yung YouTube pare because long videos tayo rito, mas maganda yung usapan natin dito kaysa sa ano. Sana ma-reactan mo po Boss Josh, pahid na lang ng identity ko Boss Josh at alam ko naman na safe kaming mga JOP sa'yo. Yan. Maraming salamat pare sa pagtitiwala ng kwento. No? So again, bro, consequences are important sa isang tao na ma-experience. Because pag walang consequences, hindi nila ma-appreciate yung mga bagay na meron sila. Okay? Katulad na lang, kunyari may anak na kayo. No? Yung disrespect ka ng anak mo, sobrang bastos ng bibig ng anak mo, na-impluensya ng mga tropa niyang woke. Di ba? Na hindi, karapatan ng magulang mo yan na ano ka, ganito. Tapos, dahil alam nila na responsibilidad ng magulang na paaralin sila, take for granted lang nila yon, di ba? Hindi, responsibilidad naman ng magulang yan eh. Trabaho niyong paaralin ako eh. O, babastusin ko kayo. Wala akong responsibilidad dito sa side ko. Kailangan may responsibilidad. O, di ba? So, ikaw magulang ka, paano mo madidisiplina yung anak mo na sobrang bastos sa'yo at hindi na-appreciate yung mga ginagawa mo? Hindi na kita papaluin. Papalayasin kita, doon ka tumira sa mga tropa mo. Tignan ko lang kung ano yung buhay mo doon. Di ba? Anong buhay mo doon? Sige, doon ka. Oh, maraming gumagawa niyan pare, lumalayas. Oh. Pagdating ng a week, a month, puta bumabalik, magsusori na. Na-appreciate na nila yung buhay na meron na binibigay yung magulang nila. Ngayon, dahil doon sa pagpapalaya sa kanila, na-appreciate nila. The keyword is na-appreciate nila ngayon. So, ngayon, hindi na nila gagawin yung mag-disrespect because alam nila yung mawawala sa kanila pag ginawa na nila ulit yun. Ganon din pare pagtrato sa mga babae ninyo. Well, bakit ko nasabi yun pare? Isa ako sa mga gumawa nun. Isa ako sa mga naglayas pare. Panahon na yung airpot ko lang ang nag-alaga sa amin. Hindi kami magkasundo ng airpot ko bro. Kasi susupot-supot ako. Hindi ko na-appreciate yung ginagawa ng airpot ko eh. Naglayas ako. Tumira ako sa bahay ng tropa ko nun. No? Sa Cavite. Oh, tangina, after a week, umuwi ako pare. Sorry lang ako sa papa ko. Sabi ko pa, hindi na mauulit. Na-appreciate ko ngayon yung comfort na ibinigay ng airpot ko na nung bago niya ako palayasin, hindi ko na-appreciate. Di ba? Ginagago ko lang siya. Oh, puta, nandun ako, may pagkain ako, may baon ako. Di ba? Hatid sundo pa ako ng airpot ko. No? Hindi ko na-appreciate kasi bastos ako eh. Hindi ko pa alam yung feeling ng wala yun eh. Akala ko deserve ko lang yun eh. Kaya thankful ako na naparealize sa akin ng realidad yan. Maraming hindi mag-agrees paano kami pinalaki pero
marunong ako mag-appreciate ngayon dahil sa ganun. Hindi ako demanding, no? Hindi ko tingin na deserve ko lahat, kailangan ko paghirapan lahat dahil dun. Okay? So yung mga pare, leave a comment down below kung ano masasabi ninyo mga bro. Like, comment, subscribe, no? Again, mga perfumes natin pare, pahintay na ng mga stock natin. Maraming salamat sa panonood bro. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.